Usapang matino. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Singson, ikinanta na po si Bubuim. ICI, wala di umanong kwenta. Walang kapangyarihan. Walang ngipin, bungal. Ginawa daw umano silang janitor fish. At lalong walang pondo. Yawan, wala daw pera. Alam ko milyon-milyon yung pinundong pera dyan sa ICI. Saan napunta? Kay Sandro. Kang Martin? O di ba kaya kay Bake? Puta, pinagluluko po ng Marcos admin itong mga kinukuha nilang mga commissioner dyan sa ICI. So sabi nga ho ng kasamahan nating vlogger, inutil. Inutil yung ICI. Ayan, pakinggan po natin yung mga isiniwala to dito ni Bib Singson patungkol po sa pag-resign niya. So ito po yung totoong kwento na. Kasi nung una, kagabi, kanina, more on teorya lang po tayo. So ito, galing na po talaga sa bunganga ni Singson, anak ng Tagwang. Speaking of ICI, Pork Barrel King, natakot sa live stream. Akala ko ba ang tapang nyo? Nagtapang-tapangan lang pala kayo dyan para kunwari lang, no? Sandro Marcos, hindi nakatiis. Bago pa mag-umpisa ang investigasyon ng ICI kanina sa live stream, kitang-kita po ng sambayanang Pilipino ang paghingi po ng kanyang abogado. Pwede ba executive session na lang tayo? Takot malaman ng katotohanan na naglima sa kaban ng bayan, anak ng Kakwanggol. Bongbong Marcos napahiya dyan sa Bukana, Davao City. Aba, animal, yung belt na tulay ni former President Duterte, inangkin na naman ang budol na naman, anak ng kamuti talaga. Pero pag nasira yan, isisi kay Tigong. Yung tulay po ngayon sa Bukana, Davao City, yung Bukana Bridge na yan, ay proyekto po pala yan ng Build program under Duterte admin. Mamaya patunayan po natin kasi itong mga ugag, mga bubunistang tanganis na lalo na si BBM, pag makaangkin wagas. Wala mang proyekto yan, anak ng Kagwang ni Poste, wala, puro mga ghost nga eh. Kailan ba nagka-proyekto yan, anak ng Kagwang? Napahiya po siya sa mga taga Davao. Nung helicopter niya, sinigawan po ng Duterte! Duterte! Tangina, nagtangiwi-ngiwi talaga siya dyan. Hoy, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Agila. Araw-araw po yan, live po tayo dyan sa mga gustong makapanood po sa akin ng live. Pa-share din po ang ating video dito sa Bisdak Pilipinas. Unahin po muna natin itong siniwalat po ni Bib Singson. Kumanta ho siya. At talagang yung kanta niya rin mukhang sintunado eh. Hindi mo alam kakampi ba kalaban. So namamangka sa dalawang ilog pero maliwanag po dito sa kanyang pagkanta. Ay wala di umanong kapangyarihan itong ICI. At ang nakalungkot dyan ay wala pang pundo. Wala daw pera, kaya laya siya. Bukod pa riyan, ginawa daw siyang janitor fish. Tagalinis daw ng kalat ng gobyernong nakangiwiyang pangam. Kaya na, magalit na kayo. Totoo po itong pag-uusapan natin. Narito po yung mga isiniwalat po ni Singson. Kanina po sa kanyang press conference. Narito po, pakinggan natin. Usapang matino. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Ano nangyari sa'yo? Di nakatiwangwang ka. Aray ko, Bubuim! Ang dami mo nang nililima sa kaban ng bayan. Hindi ba't pinunduhan yan? Itong inumin naman talaga, Ba't nyo sila pinapasulong dyan, Nasasaba ka sa gera, walang bala, di tigok. So ito yung isa sa mga rason, anak ng Kagwang, kawawa ka naman, Singson. So in short, hindi ka kumita, sir. Hindi ka nagkaroon ng kwarta. So walang pira, money, pakyaw. Wala. Inumin nung, kawawa ka naman eh. Siguro naubusan to ng pambili ng ano ba yung gamot sa Pau di Arco. Kaya sige, pumalag na sa putang ina, baka ang gagawin ko dito? Susugod kami, wala namang bala. Parang sinabi lang ni Buboy mo, magpakatiwakal kayo dyan. Alam ko sir, may pondo sir, milyon na banggit, I think 400 million. Nasaan yun? Sino ang nakinabang? Alam mo, Singson, ikanta mo pa ng ikanta kung ano bang na-experience mo dyan sa commission na yan, na walang kredibilidad, incompetent ika nga dahil walang silbi yung commission. Sarswila, optics, palabas lang di bangag. O ito, yung unang rason, wala daw pera, aray ko diha, so TY. So yung pera, napunta kitang balustos na naman kay Sandro Marcos, anak ng kamote. Sige nga, tuloy You cannot defend yourself. You have no powers. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta, wala ka na magagawa. You don't even have subpoena powers. Pangalawa, walang kapangyarihan.
Oplok! Hindi makapagsubpina! Putain na naman yung ICI na yan pala, no? Walang kwenta talaga pala ho yan eh. Yan ay parang panakip butas, hindi lang parang, talagang panakip butas. So tama ho yung ano natin, yung tsorya natin, kanina sa Birada Aguila, ito na ho nangyayari, walang pundo. Itong pundo lang yung hindi natin natsambahan, no? Kasi alam ko, milyon-milyon yung pondo, pero ito ngayon, walang kapangyarihan daw. Wala naman talaga. Alam mo, mas makapangyarihan pa yung ginawa ni former President Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission kay Bilhica. Kasi nakapagpapile sila ng kaso, nakapagsampaw sila ng kaso. Marami silang ginampan ng kaso. Pero ito sa Marcos admin, walang pangil eh. No, hindi sila nakapagsampa ng kaso, rekomendasyon lang, nire-recommend sa ombudsman. Yun sana, pinapalakas na lang sana yung Presidential Anti-Corruption Commission ng previous admin. Kaso nga ang problema, ang gobyerno nakangiwi ang panga, unang araw pa lang nanunumpa ang buang, yan ang tinanggal, kaya bumabaha ng mga buhaya sa gobyernong nakangiwi ang panga, kaya ang resulta, ubos ang pera ng bayan, baha dito, baha doon, maraming namamatay. So, sino ang sisihin natin? Hindi si ngiwiin. Tuloy, wala daw wala daw kapangyarihan. Gusto mong magpaalisin ang isang tao. Hindi pwede. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O, ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. May punching bag ka na naman. Ba't hindi nyo pinigilan? Wala na kaming power to stop that guy from leaving. Aray ko! Buti naintindihan mo yan. Nakawawa nga, di ba? Kagagawan, kapalpakan ni Bangag, pero ang sinisisi itong 70 plus na yata yung edad nito eh. Binubugbog, natatanggal na yung buhok eh. Medyo malapad na yung airport. Ang inumin ka, bubuim! Ano na? Ayan na, patay kayo diha. O yung, kaya pala, no, yung whole departure order, wala silang ganung kapangyarihan. Anong nangyayari sa'yo? Bungit. So ngayon, ang pag nakalayas, kagaya ni Bunuan, ang sisi dito, pati kay Saldico, sila ang sisihin. So ikaw ba naman, putangin na, gusto kong magtrabaho ng maayos, pero itong nasa gobyerno ngayon, sa Malacanang, anak kayo ng kagwang kayo, ginagagon ninyo kami, para kaming ginawang punching bag eh. Kami yung parang binubuhusan ng sama ng loob ng maraming Pilipinong galit na sa mga buhaya ngayon. Bukas kamay si Bangag, ang linis nga eh. Pero ito lumalabas, walang kwenta yung ICI ni Bubuim na kanyang ginawa sa kanyang pamagitan ng executive order eh. So palpak na naman ang hinayupak. Sige nga, tuloy sir eh. That's what I mean. Ang liwanag naman noon. Ano? So we were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kami power na magpakulong. O di, sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binatunan lahat sa ICI. That's what I meant when I discussed it with Congressman Elise. Putangin nyo. Kasi nga sila yung sinisisi ngayon. Tama, maliwanag naman kasi yung direksyon ng ICI. Nanonood to ng mga political vlogger. Tama ka dyan, sir, no? Lumalabas kasi, pinoprotektahan ninyo yung mga mastermind. Pinoprotektahan ninyo si Tambaloslos, no? Si Bungit, si Sandra, ayan, si Lisa, si Martin. Yan yung pinoprotektahan ninyong mga malalaking buhaya, balyena, dugong. Liwanag naman kasi, sir, eh. Yun yung direksyon ninyo. Alam mo, sir, gusto kong marinig sa'yo, yung sasabihin mo na minamandoan kayo ni Bungit. Yun yung gusto kong mangyari. Pero ngayon, ang kinakanta niya, anong kinanta niya? Walang pera nga daw, eh. Anak ng kamote. Malaman-laman natin sa kanya ngayon. Wala pa rin silang wala palang budget, pero putang na, di ba binalita na ho yan, for optics pa rin. 400 million, I think 431 million budget sa kanila. So ito yung inaaray niya. Sige nga, tuloy. He said there, no, na parang magiging washing machine or punching bag daw kayo ng publiko. No, parang sinabi nito po na parang bakit nila po iliris yung inyong buhay para linisin ang kalat ng Malacanang. Any information? Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito. Ano? Kalat ng buong Pilipinas. Hi! Sir, kalat ng Malacanang, kalat ng buong Pilipinas, kalat ni Bongbong Marcos yan. Huwag mo na masyadong patapsing-tapsing lang. Puruhan mo na agad, no? Na ako nag-resign, ginawa nyo kaming washing machine. Kalat ni Bongbong Marcos. Marcos admin ngayon, sir. Hindi po ngayon Duterte admin. Ito ay hindi kalat ng Pilipinas. Huwag nyo kaming idama yan. Anak ka naman ng kagwang, sir, eh. Okay na ho sana, kumanta ka na, eh. Huwag nyo kaming idamay. Kailangan tumbukin natin. Ang kalat po ngayon, ay kalat po ng maraming mga buhaya under Marcos admin. Hindi po natin kalat yan mga Pilipino. Kinalat po ng mga hinayupak na yan. Nagkalat sila sa Pilipinas sa pamamagitan ng pangungulimbat sa kaban ng bayan na puro ghost projects. Ito yung maliwanag, sir. Diretsoy mo na, tumbukin mo na yung mga hinayupak na yan. Total, wala ka na dyan eh. I mean, this will not happen without connivance of several offices, no? Including the agency where I served for 6 full years. Kaya ako nalulungkot. And I keep repeating, even today, I will repeat it again in front of all of you. The total master plan for flood control for the 18 major river basins. Kala nyo 18 lang yon. But the 18 major river basins cover 63 provinces nationwide.
Kasi pag sinabi mo, Cagayan River Basin, ang daming probinsya niyan. Magmula sa Cordillera hanggang doon sa Dulo. No? Pag sinabi mo, Pampanga River Basin, ilang probinsya ang sakop niyan? Bebe Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, all the way to Manila Bay. So hanggang part of Metro Manila. So when I say 18 major river basins, it covers 63 provinces. Yun ang sasama ng loob ko. The cost of the budget allocated for flood control, nakawin na nila yung iba. No? 1.7 trillion was allocated for flood control alone during the last 10 years, 2016 to 2025. Those 18 major river basins could have been implemented over a 3-4 year period for only 800 to 900 billion pesos. Kasi nagdadamay po 2016, anak ka naman ng kagwang ka. Hanggang ano lang tayo, hanggang anak ng kamuti talaga naman. Hanggang Marcos lang, ikaw naman talaga. Puruhan mo na kasi. Umalis ka na nga, kumanta ka na, ibaon mo na, sagad mo na, anak ng kagwang ka. 1.3 po yung sa Marcos admin flood control. So 1.7 yung nabanggit niya. So ibig sabihin, in the past 10 years, 400 billion lang yung flood control under Duterte admin na yan ay maayos na pinapatupad. Yung 1.3 trillion pesos under Bangag admin, puro mga impacto, mga multo. So yan ang maliwanag dyan, sir. Kasi gusto ninyo past 10 years, gusto ninyong sagasaan ng mga Duterte, wala nang ghost projects eh. Kasi kung may ghost projects, mismong mga media na ang magsisiwalat dahil sa panahon ni Tatay Digong ng Duterte admin, lahat ng mga media, mga kalaban. Eh ngayon, bakit nasiwalat ng media ngayon? Ikakampingaw ninyo si Bubuim, hindi na ko si kaya. Hindi na kaya yung napakabigat na korupsyon, lantarang korupsyon under Marcos admin. Oo, sabihin na natin, under Duterte admin, may korupsyon din. Wala namang perfectong gobyerno. Pero yung korupsyon na yun, nahandle eh. Kumbaga natatakot yung ibang mga buhaya panahon ni Tatay Digong. Nung urakot siguro kapiranggot. Di ba, under Aquino, 10% daw ang is OP, Duterte, 10 to 15% is OP. Under Marcos admin, 25 to 30%, anak kayo ng kagwang. Anong proyektong magawa ho ninyo? May mga proyektong nagagawa ngayon under Build program, kagaya ng Bukana Bridge. Mamaya, pag-uusapan natin, ay nang kinamang hinayupak. Sige nga, tuloy, Hindi ba sa kasamaan loob natin dun? Kalahati lang man sana niyan, ginamit nila ng tama, di nasolve yung problema on flooding. Diba? Kayo, isipin niyo yun. Hayaan mo na yung iba. Magkano yung lumabas na 1 trillion, ilang trillion yung nai-budget over the last 10 years? 1.7 na lang sana ang itinabi nila. Tinabi nila, hindi pa din ginamit ng tama. Binuaya ni Saldico, Bongbong Marcos at Martin Romualdez, sumausaw pa si Baki. Nandiyan na kayo ng mga asawa, may anak pa, anak ng kagwang ngayon eh. Puruhan mo na kasi, sir. Alangan naman sinong sisihin mo, Duterte pa rin, may Marcos admin naman. Yung totoong may dahilan ng pangungulimbat, magtakin mo nasan yung mga yan, pera trilyonis pinag-uusapan. Hindi na mahagilap, hindi na po ma-account eh. Sana po, Singson, meron kang nalalaman, kumpisal ka na, baon mo na ng ibaon, tuluyan mo ng ikanta itong gobyernong Marcos. Ay maliwanag ha, walang kapangyarihan. So hindi sa edad, sir. Yung reason mo, kasi nung nilalabas po ng ICI kagahapon ni Andres Arias, ang sabi, dahil sa edad daw, no? Dahil sa edad, kaya nag-resign siya. Dahil sa kanyang, yung intense work, kaya nag-resign siya. Pero ito, ang bottom line, nabanggit rin po yung transparency, di ba? Sinabi na hindi transparent, gusto niya ng live stream na investigasyon. Yun din yung isa sa mga dahilan. Kasi pag tiningnan mo, 70 plus na ho itong si Singson pala. So meron na siyang pinapangalagaan na credibility. So ngayon masisira pa under Marcos admin dahil sa pagtanggap niya bilang isang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure ni Bubuim. Pero ito malaman-laman natin, wala palang budget. Tingnan mo sila. Nag-imbestiga kayo patungkol sa korupsyon. Diyan sa komisyon na yan, pati sa komisyon ninyo, kinukurakot yung pondo. Nanginumin talaga, sir, no? Mantakin nyo, guys. Di ba kayo natawa? One of the reason po, isa sa mga dahilan ni Singson, walang budget. No? Kawawa ka naman, matandang paurong. Ba't kasi nag-entry kayo? Anong na-enter? Di mo na sana tinanggap yan, Babe Singson. Normal ho talaga na magagalit ang maraming Pilipino sa inyo. Kasi ako, sa akin na nakikita ko, at nakikita na rin po ito ng taong bayan, yung ICI ho ninyo ay walang kwenta yan. Yung ICI po ninyo, ayan ay ginagamit na kasangkapan lamang para ilihis ang katotohanan. Kasi sabi niya, dapat may live stream siya. Yung may gusto, dapat una daw may live stream. So ngayon, paano po yan, lulugar? Gusto mo ng transparency, pero yung gumawa ng komisyon na yan, ay ayaw ng transparency kasi natatakot nga baka habang sa investigasyon, live stream, hearing, ay baka matuklasan po ng maraming Pilipino ang totoong mga buaya at mastermind sa paglilima sa kaban ng bayan na tinukoy na po ni Saldico. Si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro, Lisa at si Martin Ananita. Yan ang maliwanag dyan, hindi naman natin gawa-gawa dyan. So ngayon ito, si Sandro na pinangalanan ni Saldi na may 50 billion na insertion,
nagrepresenta ang tapang-tapang itong Pork Barrel King na sumalang di umano sa ICI, alam niya na kaya niyang paikutin sa palad itong ICI. Kaya kunyari, tara, palabas tayo, magdrama-drama tayo. For what? Kasi tamaan natin si Pulong Duterte. Anong gagawin natin? Pupunta ako sa ICI. Pero, kailangan walang live stream. Magkakaroon ng executive session. Putangin na, no? Tarang, ang piling ng mga bubunistang tanganista dito, ang galing ni Sandro. Anong ang galing? Ang galing mangurakot. No, budlat na yung mata sa paglilima sa kaban ng bayan. Anak kayo ng kagwang kayo. Okay, ito. Pakinggan muna natin yung balita. Kunik-kunik lang tayo ICI. Tapos mamaya na yung tulay. Tulay ni, galing sa Belbel, inangkinang naiupak na bubuhin. Ito, pakinggan muna natin yung balitang ito. Pumarap sa Independent Commission for Infrastructure si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos para sa pagdinig ngayong araw. Pero hindi ni-live stream ang buong pagdinig dahil sa hiling niyang executive session. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Gerard de la Peña. Gerard, bakit ba humiling ng executive session si Congressman Marcos? Bandang alauna imedya nga ng hapon na dumating dito sa Independent Commission for Infrastructure si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Bago siya pumasok ay nagbigay siya ng maikling pahayag kung saan sinabi niyang voluntaryo siya nagpunta dito. Walang sapina at di rin siya paksa ng anumang investigasyon. Pero handa naman daw siya magbigay ng mga nalalaman niya para makatulong sa investigasyon ng komisyon. Pero tulad ng mga nakaraang sumalang sa hearing dito ay humilig naman ng executive session ang kampo ni Marcos. Ang sinasabi Boom! Okay ni Nam, Sandro! Ang galing ng pagka-build up sa'yo ng media, no? Nagboluntaryo ka pumunta dyan, pero ang ending, executive session. Para daw yung mga nalalaman niya, ay isiwalat niya. Paano namin malalaman kung executive session yan? Anak ka naman ng kamote talaga, Sandro, eh. Bumubudlat na yung mata mo, dami ng eye bags. Ay, naman lang sa tatay, no? Hindi nga tuloy, oh. Oh. sabi ng kanyang abogado, baka raw yung mga detalye, yung mga datos na ipapakita dito ni Congressman Sandro Marcos ay baka raw maka-apekto ng baka may hindi magandang epekto doon sa ginagawang investigasyon ng ICI. Samantala, wala namang balak humarap sa komisyon si Davao City Congressman Pulong Duterte. Hindi naman daw independent itong komisyon, kundi isang propaganda para gawing punching bag ang mga hindi kaalyado. Correct. Sinabi pa niya sa isang pahayag sa kanyang Facebook page, bukas na daw ang kanyang record, malinis ang kanyang konsensya at hindi raw siya magpapagamit sa anumang political drama. Sa ngayon, Ruth, ay ongoing pa ang pagdinig pero nangako naman itong si Congressman Sandro na magpapaunlak ito ng interview magpagkatapos ng kanyang hearing. Tingnan mo ang yabang-yabang, yung mamaya natin pag-usapan yung sagot ni Kung Pulong Duterte. Ang yabang-yabang ni Sandro, no? Pumunta siya dyan, sumugod siya, so akala mo handa-handa siya, no? Okay na sana eh. Pero ang ending, executive session. Nagpa-interview siya sa media. Tingnan mo naman, feeling niya na may nangyayaring maganda, feeling niya na-impress yung mga tao. Hindi na-impress yung mga tao sa'yo, hunghang. Ang na-impress yung mga bubunisang tanganista. Kasi kung nilivestream mo yon, hindi mo in-executive session, ang sarap i-content. Sige nga, talaga. Again, andito ako to lend anything that I know that will aid the ICI in their investigation. As I said, wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way. in any Nasabi na. Wala na siya tinatago. I'm happy to assist them. Tapos na siya, wala kang tinatago. Pero executive session, ano yun? Pati na niloloko mo lang mga supporters mo, ay Sandro. Niloloko niya yung mga bubunistang tanganista. Kung wala kang tinatago, hindi ka nag-request ng executive session. Hindi ko sana nagpa-livestream ka until kingdom come. O tayo ng sinungaling na samid, oh. Hindi nga, tuloy, oh. any way, shape, or form. With regards to how it went, kung ano man ang mga tinanong nila, I have given the ICI full authority if they deem fit to release the video of my testimony. So again, I'm happy for them to do so if they believe that there is no information there that will jeopardize their investigation. Sir, yung allegations nila, So, bakit ayaw mo pa-live stream? Kung wala kang mga statement na hindi nakakasira dyan sa ICI, anak ka ng kagwang, pagkakataon mo na sana. Mapatunayan mo na wala kang kinalaman sa flood control. Nagpa-live stream ka, nagpa-executive session ka, kasi sabit ka rin. Tanong mo kay Chavit Singson, pinsan ni Bib Singson sa ICI. Daming flood control mo daw ito na Sandro, hinahabol nyo pa nga, bago pa daw, yung iba dyan eh. Overtime daw, meron pang mga military na kabantay habang nagtatrabaho dyan ng flood control. Huwag mong lokohin, Sandro, nabudlat na rin mata mo. Ngayon nga, tuloy, dating Congressman Zaldico, natalakay ba siya sa hearing niyo today? Yes po, tinanong. May nagtanong. Anong, Well, again, I will just repeat my statement that it's pure fabrication and pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. So is that not possible? Yung scenario destabilisasyon daw sa gobyerno. Kayo nga nag-destabilize ng gobyerno, nililimas ninyo mga pamilya yung pera ng bayan eh. Kawawa nga ho mga OFW eh. Walang maniwala sa'yo dyan, Sandro. Dahil nga hindi ka nagpa-livestream. Ako naawa lang ako sa mga supporters mo eh. No? Talagang parang hinahangaan ka. Parang binibuild up ka ng todo, pero pagdating dyan, atras ka pala eh. Livestream lang, ayaw mo pa. Kasi nga, takot ka pag piyestahan sa social media. Sumugod ka pa dyan. Mas maganda siguro, hindi ka na pumunta.
Kasi sabi mo, hindi naman ako imbitado. O hindi ka pala imbitado, bakit ka pumunta dyan? For what? For optics? Sarswila? Palabas? Drama? Pelikula? Sinong direktor? Tatay mo? Nakangiwi ang panga? Eh, yan yung problema dyan eh. Okay na sana, goods na pumunta ka, pero hindi mo ni-live stream. Alam nyo, hindi naman kami dito ang kawawa. Ang kawawa dito mga supporters mo. Putangin na, paglabas mo lang ng sasakyan, daming media, no? Pero ang ending, atras sa camera, ayun naman yung live stream. Roko, tuloy. Kasi sabi ni Pong po na may 50 billion kang sa father mo na inutusan niya legendary sila speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Ba't napunta ng Davao City? Anak ng kagwang ka. Anong not possible? Sinong niloloko mo? Hindi yan not possible. Hindi yan imposible. Posible. Sobra-sobra. Anak ka ng tatay mo. Yung tatay mo, presidente. Yung uncle mo, speaker of the house. Anong sasabihin not possible? Sinabi na nga ho ni Saldico, General Appropriation Chairman Committee, na ikaw may 50 billion kang insertion. So ngayon, itinatanggi mo. Eh si Saldico, maraming nakalista. Nandun lahat. Tingnan natin sa Ilocos Norte. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Sana naman pag-aralan nila ng mabuti. But in any case, Ghost nga di ba Ghost Projects? Meron kang insertion, inilagay mo, makatanim Ghost Projects yung ginawa mo Pero walang proyekto na napunta. Ghost, nasan yung pera? Binulsan nyo. Hindi, malay natin, di ba yung kinanta ni sino yun, ni Tiangco? No, bakit kami, yung ibang mga district representative, may mga pondo na ganito, may mga proyekto na ganito, hindi kami nagre-request, di ba? Yun yung sinabi ni Tiangco. Bakit nagkaroon? Kanino galing? Malaman-laman Saldico. Iutos ninyo yan. Di ba? Kayo nga ho yung kings of pork barrel Magkano? 1.3 trillion allocable amount. Ayon po mismo yan sa Billionaire News Channel. Nga nga. it's really not worth it. It's like I said, it's just an attempt. Should the ICI investigate your father kasi may mga statements isa? I don't want to speak on behalf of the ICI. You're gonna have to ask them. Okay, thank you very much. Sir, what can you say about Southeast? Ayaw magpa-lifestyle check. Kasi baka makita, laging nagbabakasyon sa Singapore. Tatay sa Singapore. Kasi tabi sa mga kumakain. Manonood ng F1 Racing, anak ng kagwang talaga naman. F1 Racing Grand Prix. Ayan, sila ho yan. Limas ang pera ng bayan dahil sa bilyones na insertion. Tingnan mo ang mukha niya dyan. Talaga namang budlat na. Tingnan mo yung naka-brown. Kinabahan na. Ito po yung sa loob ng ICI kanina. Akala mo naman, ila-live stream. Pero hindi pa lang nakapagsalita si Sandro, pinara na agad ng abogado, executive session po tayo. Ito, pakinggan natin. Honestly, we have written earlier to formally request for an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. And more importantly, there may be critical information that may be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. So for that reason, we again request that for an executive session for Congressman Marcos. Sir, do you consent to distribute copies of your sworn affidavits and other exhibits to the public in other forms of mass media, including social media? Yes, sir, I consent. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting for an executive session? Yes, sir, we do. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public in other forms of mass media? Yes, sir. You may now be seated. Thank you. Approve. Pagkakin mo, Sandro. Okay na sana, hanap ka ng kagwang ka. Drama nyo, bistado kayo, scripted Malay pa namin kung anong pinanggagawa ninyo dyan, walang live stream. Malay natin, hanggang doon lang script, pag upo mo, uwi ka na. Matulog ka na doon, anak ka naman ni BBM Si BBM gumawa ng komisyon na yun, hindi na pwedeng sakta namin yung ama mo. Ay, hayaan ang resulta. Uwi ka na doon, wala kang kwenta. Wala naman talagang silbi ang ICI na yan, dapat dinisolve na lang ho yan. Kasi walang silbi, inutil. Ginagamit lang yan for black propaganda. Ginagamit lang yan for demolition job. O tingnan mo ngayon, sino yung mga nire-recommend nila nakakasuhan? Mga senador. Nasaan yung mga buhayang kongresista na diyan nagsimula yung insertion? Mga bata niya, Martin Romualdez, nasa na yun? So mga senador yung ginigipit nila. Ngayon, si Pulong Duterte. Putang ina, bakit ba si Pulong Duterte ang papuntahin nyo dyan? Wala nang ghost project sa Davao. Ito sabi ni kong Pulong Duterte dyan. My record is open, my conscience is clean. At hindi ako papagamit sa political drama ng kung sino-sino. Ito ay political drama nga ho Gusto nila na hatakin natin ng mga Duterte kasi pag napahira natin to ng kaunting putik lang, talagang mag-trending at putaktihin at matatakpan ang totoong may sala, mastermind sa paglima sa kaban ng bayan. Sabi naman ni Kong Pulong, the ICI a force without power nor jurisdiction over me. It is a continuing political propaganda and harassment against our family. Tama
Wala naman talagang jurisdiction, hindi po sila pwedeng makapagsubpina, hindi po sila pwedeng magsuspinde. Yan ang sinasabi ni Singson. So for what? Bakit ako pupunta dyan? Gusto nyo lang akong gawing pulutan? Gusto nyo lang ako batuhin ng black propaganda para masira kami? Wag na. Kuta na kayo sa paninira sa mga Duterte. Pati ba naman dyan? Anak ng kagwa nga Marcos admin yung naglima sa kaban ng bayan, Duterte yung ipakulong. Wag na oy. Yung baha sa Metro Manila, sa Davao, sa Luzon, o sa Davao, sa Cebu. No? Yung baha sa Metro Manila, Luzon, Cebu. Kamakailan, di ba? Putangin na sa distrito ni Prasco, daming namatay. Pero ang investigasyon, ang ipapatawag, Paulo Duterte, ang tangingot ng Pilipinas. O ito pa, oh, sinagot ni akong Pulong Duterte Sitinyo na makabayan. Makabayan Black, makabayad Black. I was never part of a appropriations committee, nor was I involved in the disbursement of funds as well as the implementation of the project. I therefore see no reason for me to appear before the ICI. Galit ka dahil di nyo ako napapunta sa trap nyo. Ogok, di ako pinanganak kahapon mismo. Ito ay hindi katuwagan, ito ay katalinuhan. Marunong magbasa si Kung Pulong Duterte kung ano ang pakay ng mga buhayang ito sa mga Duterte. Alam na natin yan, no question about that. Hindi mo na kailangan itanong yan. May trap talaga yan. Putang na, ikaw ba naman, patrap kay, alam mo trap nga ho. Useless mga kababayan ko. Alam naman na, kilala na natin ng mga Marcos, magaling magdrama. Oh, ito, Bubuim, napahiya dyan sa Davao City sa pagbisita po niya, opening sa Bell program sa Bucana Bridge dyan sa Davao City na proyekto po ng former President Rodrigo Roa Duterte ni inainangkin ng mga hinayupak. Bago po natin i-play yung video na talagang pahiyang-hiya po siya dito, pakinggan po muna natin yung interview ni Bungit na talagang grabing fake news tong hinayupak na ito, no? O ito, ang sabi niya, inaangkin po nila itong proyekto ng Bell program ng previous admin. Nagpa-interview po siya. Pakinggan natin, pasensya na po kayo sa interview, pangiwi-ngiwi, pautalo-tala, pero hindi na konti para maribat natin siya. Para sa mga bubonistang tanganista, patas tayo dito, nagpipli kami ng video, kahit magkangiwi-ngiwi yung amo ninyo, amirisi kayo, kailangan po natin pakinggan para meron po tayong basihan sa ating pagdibang sa mga inaangkin po nilang Bucana Bridge dyan sa Davao. Kumita pa nga sila dyan eh. Isipin naman, tangin mo, hindi nila proyekto, pero kumita sila. Ito, pakinggan natin. Andito ngayon tayo sa Bucana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras. Sinabi niya, kasama ito sa buong bypass na ginagawa sa Davao City. Wala pa pong pinapagawang bypass road itong si Bongbong Marcos sa Davao. So, ibig sabihin, siya na po mismo, nagsabi, na kasama sa bypass. So, ibig sabihin, ang panahon ng previous admin Duterte, yung mga bypass road na yan, ginagawa ho. So, isa na po itong Bucana Bridge. So, dito pa lang, maliwanag na ho, na itong tulay na ito, na ginuksan ni Bungit, ay under build program. Pero baka para makumplito pa tayo mamaya, maglalabas tayo ng datos. Pakinggan po natin ulit. Ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. At malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasok tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy, tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Sabi niya, na-approve ito nagsimula, na-approve ito ng July 2022. Okay, tingnan mo ha. Dito pa lang makikita mo na ito ay part ng Bell program. July 2022 na-approve. Kailan ba siya umupo, anak ng kagwang? Ano, mga bubunisang tanganista, gusto nyo pa? Pagpatuloy pa ba natin? Siya na po nagbulgar na hindi niya proyekto. July 2022 na-approve. So ngayon, kakaupo pa lang niya, approve agad yan? Ano, gusto nyo? Okay nila, wag na po kayong makipagdebate sa amin. Alam na namin eh. Siya na nga nagbubulgar, July 2022 na-approve. Ibig sabihin, ang negosasyon nito, nagsimula ang proyektong ito para magawa dyan sa Davao City, ay yung previous admin Duterte. Natapos na yung negosasyon at approve noong July 2022. Kaninong proyekto? Kay Bangag? Anak ng kamuti, puro ghost projects yan, puro poste lang yan eh. Hindi nga talaga. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya, nagsimula ang construction noong 2023. Meron ba't natin yan? Pero kangiwi-ngiwi sa dyan, Hindi na mabanggit-banggit. Hindi Duterte admin ng proyekto. Kaya talaga, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang narinig nyo, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese contractor. Puta, Chinese contractor eh. Chinese project din yan. Philippine Chinese project. Diyan pa lang ho. Sino bang siraulong Chinese na makipag-negotiate dito sa kay Bongbong Marcos na proyekto? Kalaban nga niya eh. Kalaban nga ni Bubuim ng mga tanganistang bubunista ang Chinese eh. Tapos bibigyan kayo ng proyekto. Maliwanag ito.
ay proyekto ng Duterte admin. Tangiwi-ngiwi ka na dyan. Ganda ng technology nila, kaya napakabilis. At marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at Puring-puring ang Chinese na. Magagalit yung mga bubunistang tanganista sa'yo. Sige ka, mawalan ka ng supporter, sana ka ng kagwang ka. Kasi kami, sinasabihan kami pro-China. Eh, pro-China din naman si Buboyem eh. O paano yan, mga tanganista, ayaw nyo na kay BBM kasi pro-China siya. Pinuri yung inchik eh. Ang gagaling daw. Mabilis ang gawa. Kalidad daw eh. O paano yan? Galit na kayo sa amo nyo, sarili nyong amo. Malolo nyo. Yan kasi huwag magalit-galit sa China eh. Nakikinabang nga ho tayo eh. O ngayon, galit ka sa China, pero iyan, yung proyekto na yan, mga Chinese yung gumawa. Expert talaga ang mga Chinese pagdating sa tulay. Kahit bundok, kaya nilang gawa ng kalsada tulay na hindi sisirain bundok. Ganun ang China. Pero ngayon, luhod ka ngayon, anak ka ng kagwang, puring-puring man inchik. Pero mga supporters mo, mga ensaymada bulagers, galit sa inchik. O ano na, puro China tayo ha? May tuloy nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the four major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao. Lolo mo! Anong legacy projects? Legacy project mo yan? Putak na kakatapos mo lang magsabi na July 2022 natapos yung negosasyon. Na-approve pala July 2020. Tapos legacy project mo, lolo mo. Yan ay legacy pa rin ng Duterte. Tatak Duterte, huwag mong ipilit yan. In its environs. So nakatapos na tayo yung marami na tayong nabuksan na section dito. And this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Legacy project. Di ba po yung legacy project nyo, flood control, puro ghost nga lang. Again, nalinawin natin, yung proyekto po na yan ay under Build program. Hindi po yan legacy project ni Bangag. Yan ay Build Duterte legacy po yan. Ayan o. Mas tumaas pa nga yung budget yan. Umabot ng 3 billion eh. Ayan o. Yan ay balita noong October 3, 2018. Chinese to undertake 1.5 billion Davao Bridge project. Ayan o. Davao City, the Chinese will help build the city's 1.5 billion Davao River Bridge Bukana project. Yan ang maliwanag dyan. Magkano po pinunduhan nga magkano po yung pundo na sinabi nila? 3 billion? Anak ng kamote, nag-kickback na naman ito ng 1.5 billion. 3 billion lang pa daw ni Tatay Digong. Anak ng kamote ka naman talaga, Buboyem. Buboyem. Pati ba naman dyan kumita ka? Tangin nagkakitaan mo yung inchik ha? Ito. Okay, for your information, madali lang po hanapin ang totoong kwento ngayon. Meron na pong chat GPT, dyan na po kayo magtanong. Wag po kayo kay Bubuem sa mga ensaymada bulagers magtanong. Dahil nga, matik yan, fake news yan. O ito po ang totoong kwento. 2018, planning stage DPWH had a long-term plans to improve Davao East-West connectivity. Ayan ha. Bukana Bridge was identified as part of the future Davao City Coastal Bypass Road, Coastal Road. Ayan, nakasama yan sa Coastal Road. Itong Bukana Bridge ngayon, na inangkin ni Bangag. 2018 po ito early feasibility studies and conceptual designs were prepared so it could be proposed for foreign funding. So ngayon, nagawa na lahat ng plano patungkol dyan ng 2018, no? 2018 formalized under Duterte administration. So pagdating ng 2018, nagkaroon ng formal na talaga na pag-uusap dito. Kasi 2018 din yung planning, walang nakalagay dito na date. Basta 2018 formalized. The Philippines and China signed and exchange of letters of the China aid localized projects including the Davao River Bridge, Bukana Bridge. Pumirma. Yung 2018 nagkaroon na po ng pirmahan ang Pilipinas at ang China. Aba, siyempre, kaibigan natin yung China that time. Mabigat yung pagkakaibigan natin. China grant funding. This officially placed the project under China grant funding, not alone. So hindi po to utang. Talagang pinunduhan po talaga to ng China. Ano, sarili talagang pera nila, walang utang, parang dunit ba ito? This happened during the height of Duterte's Build program, PH in China Infrastructure Cooperation. Ano ka nang gagawang kabubuhin? This is why it was formalized in 2018. The Duterte administration was actively securing foreign grants for large infrastructure in China, was offering aid for bridges outside Metro Manila. Kasi meron sa Binondo Bridge, Chinese din ho yan. Design 2019 to 2022, design review and the list. Detailed engineering designs underwent revisions. Right-of-way in coastal alignment needed adjustments. 2020 to 2021, pandemic time. Slowed government project processing. Medyo bumagal dahil pandemya. Environmental clearance and local coordination were completed. So, nung 2021 lahat na, 2020-2021, nakumpleto na lahat ng clearance, saka yung local coordination, local government unit, nakumpleto na rin, completed. This year, ito naman, 2023, contract signing. Nyor, ito 2023 para ang contract signing nyor, anak ka ng kagwang.
2023, DPWH signed the Civil Works contract with China Road and Bridge Corporation. Buti, pinagbigyan pa ng China ito because of Duterte, dahil Davao po yan. Di ba, mahal ng Chinese ang Davao dahil kay Tatay Digong. This officially moved the project from planning actual construction. Late 2023, nag-start yung construction. So ito po yung maliwanag po mga kababayan ko. Yung Bukana Bridge, under Duterte admin. Tingnan mo, meron pa akong nakitang news dyan. May news pa. No? Na yung ano, na yung Bukana Bridge na yan ay, tingnan mo Davao City, galing sa Philippine News Agency po ito. The Chinese will build the city's 1.5 billion Davao River Bridge, Bukana project, one of the big ticket projects planned by Mayor Sara Duterte, anak ka ng kagwang bubuim. Ang utak ng lahat ng ito, mga Duterte, plano ni Vice President Inday Sara. Ang gawin mo pa? wala na silang wala na silang proyekto. So ito po ay maliwanag na pambubudol na naman. Ito ay Duterte admin, part ng Build program. Ang nagpondo China. Anak kayo ng kagwang. Kung ako inchik, bibigyan ko ng proyekto ng inayupak na to. Igalit ka sa amin, binibira nga kami ng ASEAN Summit Ang liwanag ng tatak O anong tatak yan? Anak ng kagwang Davao Bridge, Bukana Bridge. Philippine, Chinese partnership. Tingnan mo. Sa tingin nyo ba kung ang Chinese government hingian ni Bongbong Marcos ng proyekto, tutulong kaya ang inchik? Sa ginagawa ni Bongbong ngayon na pamimersonal sa China at nagpapagamit si Bongbong sa Amerika, di ba sinampal kayo kaliwat kanan ngayon? Ito ho yun. Maliwanag. Proyekto ng Duterte admin Build program. Di napahiya kayo mga bubunistang tanganista. Galit kayo sa China. Gusto niyong digmain. Ginugulo ninyo, nagpuprobo kayo. Tapos sasabihin ninyo, inapi kayo ng China. Putang ino, binigyan ka pa ng tulay. Hindi pa utang. Libre lang yata ho yan, anak ng kagwang. Kasi nabasa ko dyan, hindi daw loan Hindi natin alam kung anong usapan dito. Pero, under Duterte admin. Pagdating sa funding, galing sa inchik. Tapos ngayon, pilit nyo angkinin, sabihin nyo part ng bagoong Pilipinas, anak kayo ng kamuti, wala na pong maluloko ho ng mga Pilipino. Marami na pong nagre-rebat ngayon. Ito ho ang patunay na ang China, kaibigan natin, hindi kalaban. Bakit ba ang Amerika may tulay ba na dinudunit sa atin? Wala. Pero ang China, ang dami na po. Meron pang Samal Bridge. Panahon pa rin po yan ng Duterte. Baka angkinin na naman ng mga animal. Tingnan mo, ginawa ng maayos, no? Pag makaproblema yan, sisihin Duterte. Natapos sinaangkin. Dito magaling si Bungit. Magaling mambudol, magaling manguto. Kung siguro, Philippine flag yan at saka American flag, baka maniwala pa ho kami na proyekto po ng Marcos admin kasi kaibigan man daw niyang Amerikano. Pero hindi man watawat ng Amerika yan. Watawat ng inchik, watawat ng China. Hindi pinagtatawanan kayo ng mga kritiko ninyo ngayon. Akala ko ba galit kayo sa China? Di ba mga bubunistang tanganista? Akala ko ba galit kayo sa China? So ngayon, puring-puri mo ang China. Inaangkin mo yung Build program under Duterte admin na under bangag, bitter more. Malaking proyektong ganoon. Wala yan sa Blue Book ninyo sa master plan. Economic master plan, infrastructure master plan under Marcos admin. Yan ay master plan under Duterte admin noong 2018 na ito ay sakop under Build program. Yan ang maliwanag. So ngayon, angkinin nyo. Kaya ba makipag-usap ni BBM sa China patungkol sa proyekto? Ang sagot, hindi. Putang ina, pag-uusapan lang na mabigyan ng magandang, mabigyan ng parang freedom na mangingisda yung mga taga-Baho di Masinloc. Hindi nila magawa. Binubumba lang ng tubig, hindi kayang kausapin ng inchik, binibira pa sa ASEAN. O ngayon, kaninong proyekto? Ang tanging makapagkausap lang sa China ay ang Duterte. Taga Davao. Na ngayon, pumunta ka, di napahiya ka ngayon, kinantsawan ka ngayon. Pahiya siya sa Davao, ito, pakinggan natin, baka sabihin nyo, fake news tayo. Yung helicopter ni Bungit, paglipad. Sinisigawan ng mga Dabawin nyo na Duterte. Puta, nakakahiya, no? Pumunta ka, hindi mo proyekto. Saan ka pumunta, baluarte ng inaapi mo at nakatulong sa yung nakaraang eleksyon at trinidor mo pa at nasa dahik yung tao. Kaya buti nga, hindi ka binato ng kamatis, anak ka ng kagwang ka, O, nasaan ba yun? Hinggan natin, Puta, nakakahiya yan. Ang lakas. Puta, parang natunaw dyan. Jesus, Duterte, ang sigaw. Galit na galit pa. Puta. Dorog, Duterte. Hindi ka nahiya dyan, anak ka ng kagwang ka, pumunta ka pa. Buti hindi ka binato ng durian dyan. Nung bato ka ng durian, putang ina, ngiwi na nga yung mukha mo, lalo kang mangiwi. Pahiya na naman ang amo ng mga bubunista. Sabi ni Mayor Basti, darating si BBM bukas para tingnan ang Bukana Bridge niya. Palakpak na kayo agad. Kawawa naman yung tao. Hindi po, Mayor Basti, palakpak. Ang ginawa ng mga Dabawin nyo, sumigaw lang po ng Duterte habang dumating si Bungit. Kapal din ng mukha, no? Pupunta ka dyan, hindi mo naman proyekto yan. Dapat persona ng grata itong inayupak na to,
Mayor Basti, magdeklara ka nga ng persona ng grata dyan sa Davao City para hindi na makalapag dyan sa Davao. Baka magalit yung mga Davawin nyo mo, bato pa ng durian na hilaw. Tangina na batuin ka ng durian. Sakit nun. Butas-butas yung ano mo dyan. Butas-butas yung mukha mo dyan. Hiwi ka naman, lalo ka pang mangiwi. Ayan na po ang nangyayari ang pagkanta ni Singson. Wala daw pondo, walang kapangyarihan ng ICI. Kaya po, ay siya ay nag-resign. Natakot naman si Pork Barrel King. Kaya, hayan, executive session. Baka malaman ang bilyon-bilyon na insertion at mapagpistahan sa social media. Bukana Bridge, legit po yan. Under Build program ng previous Duterte admin.